Kaya ka napag-iinitan ni Senator Marcoleta eh. Mapanakit ka kasi eh. Panoorin natin to Walang ya talaga oo. Ngayon, kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Para sa ganon, madali nating mahanap ang mga walang hiya. Sino ba yung mga walang hiya na yan? Ito talaga si Senator Marcoleta, oo. O anong ginagawa? Imbes na tulungan, hinihiya naman sila. Ng mga Yung mga Marines, ito yung mga mga sundalo, no? The brave soldiers. walang hiya, di ba? So nag-file ng affidavit itong mga dating sundalo. Ang sinumpi na ay yung mga sundalo. Yung Anak ng Tedeng talaga, no? Sila pa yung inimbestigahan, no? Grabe talaga. hindi yung mga inaakusahan nila. Di ba karaniwan pag kami nirereklamo ka, ito po yung mga nagnakaw yan, no? Ay papatawag yung mga pinangalanan mo, hindi ikaw. Kasi nandun ka na nga, di ba? Halatang halata yan eh. Hindi pinansin ng ombudsman. Ayaw tanggapin sa Blue Ribbon. Pagkatapos, inuusig sila ng NBI. Ang dami kasi nilang yung Blue Ribbon, si Ping Lacson. Ang dami kasi niyang dahilan. Ombudsman naman, ang dami-dami ding dahilan. Ano ba nangyayari? Sino ba pinoprotektahan ninyo talaga? Nagsisilabasan na yung mga baho. Darating ang panahon, hindi nyo na kayang pagtakpan. Kahit bata naman, maintindihan kung ba't ginagawa na yun eh. Tanungin mo yung 2 taon na bata, alam niya. Grabe naman yung 2 years old mo, Senator Marcoleta. Sobra naman yan. Inaalam lang daw, Sen, kung talagang totoo nga. Kasi ang gusto din na ata ng NBI Ulitin mo nga. ang gusto lang din po atang malaman ng NBI, Sen, ay yung katotohanan ng kanilang statement. Gusto niya nga isa-isa, bawat kwarto, mag-usap po. Ito bang sinabi niyo dito ay individual, hindi joint of kabuuan. Tanungin mo yung grade 6 na pupil. Opo. Naniniwala ka ba? Tanungin mo yung grade 6. Alam mo kung ano yung sasagot niya? Ayan. Tell it to the Marines. Visit na yan. Ay, Ayun. Yun sila nga, Marines nga yung mga Marines nga, Sen, yung 16 eh. 16 na Marines. Ang nandun. Sabi nung grade 6, Oo. not 1, Oo. not 2, not 3. Oo. Ilan? 16 Marines. Di ba 18 yun? Dalawa daw po, plus hindi. two Plus 2 Army. yun eh. Hindi sa 16 plus 2. sundalo. Hindi Marines yung dalawa eh. Army. Kaya sa Tell it to the 16 Marines yan. Opo. and to ex-military army officers. Ayun. Mapapaniwala pa ba nila ang taong bayan sa ganyan? Ano ang ganansya? Anong pakinabang nung 18 matatapang na kababayan natin na lumabas? Ano magiging pakinabang? Wala po, kahit isa man eh. Totoo, hindi Panganib pakinabang. pa nga Panganib. eh. Sa Di ba? Oo, sa totoo lang, no? Once na lumabas ka at nagparatang ka ng ganyan, lalong-lalo na sa mga nasa kapangyarihan, talaga namang sisirain ka talaga, di ba? Sisirain ka talaga. Unang-una dyan, yung kredibilidad mo, hahalungkatin yung buhay mo, sisirain ka talaga. Di ba nga, yun yung unang sinabi ni Ping Lacson? Yung kredibilidad daw. Yan din ang sabi ng ombudsman. At yan din daw yung tinitignan ng NBI. Kadarantaduhan. Tignan mo to, sino bang maglalakas ng loob na lumabas, maging whistleblower? Kung sa halip na ikaw naman ay tulungan, kampihan, dinggin, ikaw pa yung sinisira. Ikaw pa yung pinapahiya. Anong klase naman yan? Halatang halata, hindi naman bulag ang mga Pilipino. Hindi na bobo ang mga Pilipino. Alam na natin ang nangyayari. Aware na tayo sa pinaggagawa nilang pagko-cover up. Halatang halata naman. Hindi, at sa buhay po nila. Panganib sa buhay nila. Siguro, kamukha ng ginagawa nila ngayon. Makakaabala,
siguro, hindi natin masabi pa kung anong kahihinatnan nila dahil lamang sa sila'y lumabas para tumulong, para makita ang katotohanan. Doon mo kukunin yung motibo kasi, alam mo sa judge, sa korte, palaging nakatutok sa motibo eh. Ganun pala, no? Wala siyang makapakinabang dito, lalabas siya ng ganyan. Sandali lang. May naisip lang ako. Yung gobyerno natin, si Bongbong Marcos, Ping Lacson, yung ombudsman, pati NBI, di ba ang sinasabi nilang mastermind dyan si Saldico? Di ba nga kinasuhan na nila? Kinancel na din yung passport. Ngayon, lumabas itong mga taong ito na dating trabahador niya na pinatotohanan yung sinasabi ni Saldico, na pinatotohanan yung sinabi ng gobyerno o ibinibilang ng gobyerno na mastermind sa katarantaduhan sa flood control. O edi ibig sabihin, dapat pabor nga ito sa gobyerno eh. Kasi nga, yung mastermind na tinutukoy o sinasabi ng gobyerno, may lumabas na nagko-corroborate doon sa mga sinabi ng mismong mastermind at aminado ang gobyerno na siya yung utak ng katarantaduhan. Ang problema, ang malilintikan, sila din. Kaya nga, di ba sabi ko nga, kung talagang straight ka na gobyerno, kung matuwid ka, eto na yung ano mo eh. Eto na yung ano mo, ebidensya mo na magpapatunay na yung kinasuhan mong mastermind ay nagde-deliver nga talaga ng mali-malitang pera. Again, ang problema, ang malilintikan, sila. Yung gobyerno, patay tayo dyan. Anong gagawin nila? Pwede ko cover up ngayon yan. Siyempre para, maligtas yung mga sarili lang din naman nila. Nakakatawa lang, no? Nakakatawa lang. Kinasuhan mo si Saldico kasi siya yung mastermind. Ngayon, may sumusuporta doon sa mga sinasabi ng mastermind na kinasuhan mo na nagde-deliver nga talaga siya ng pera dahil lumabas itong mga taga-deliver niya ng pera. Tapos sasabihin mo, ay hindi, destabilizer yung mga yan. Ginugulo lang ang gobyerno na yan. Hayop na yan talaga. Lintik na yan talaga, oo. Sana kung halimbawa mali-malitang pera din ang iuwi niya. Baka magbago ka ng pananaw yung judge eh. Totoo po. Alin ang titingnan mo ngayon? Yung walang kapakipakinabang na nanganganib pa ang buhay? O yung kabilano na pinoproteksyonan sapagkat mali-malita ang tinanggap? Ang dali naman kwentahin nun eh. Totoo. Bigla ko tuloy naalala na son yung kaso ng rape, sabi nung judge. Sabi nagrereklamo yung kinukomplain. Sabi, yung biktima nito wala namang nasasalang pa sa kahiyan eh. Tapos gagawa-gawa ng, sabi nung ba, ibig mo sabihin, gagawa-gawa lang siya ng senaryo sa buhay niya na siya ay hinalay. Parang imposible, di ba? Dito po, saan eh? Oo nga, no? Parang ganun lang, no? Parang yung hinalay, nagreklamo, ang inimbestigahan, yung hinalay, hindi yung nanghalay. Visit na yan talaga naman. Ang na-rape dito, yung kabangyaman ng bansa eh. Di ba? So yung 18 na nagsasabing witness, totoo, naganap po ito. Ngayon sila ang inuusig eh. Di ba? Napakabigat ng nangyari sa buhay ng 18 ito. Yung panganib lang, potential na potential na panganib sa buhay nila. Naharapin nila at hindi nila alam hanggang kailan. Hindi lang yan, kasama din pamilya niyan. At gaano ang magiging impact nito sa kanilang buhay, sa pamilya, sa mga anak. Pero hindi naman natin sinasabi na sen yung kanilang mga sinabi, yun nga ang buong katotohanan, di ba? Kasi sabi nyo nga, tatanungin nyo pa rin naman eh. Ibang usapan pa yung kung, kasi nga, kailangan tawagin mo sila. Yun, pero tama. sa pagtawag lang sa kanila, sa nakikita nating initial na sinasabi nyo ngayon pa lang eh. Ang dami ng... Imbes na, tingnan mo, ito yung kabaligtaran dito eh. Kung
talagang gusto ng pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan na merong interes para sa ganun makita ang totoo, kung paano ninakaw, sinong nagnakaw, sinong nakinabang, bahagi yan ng pananagutan ng pamahalaan. Eto pa yung nakakatuwa. Di ba ang sabi ni Ping Lacson, where the evidence leads. May mga witnesses na nagpapatunay doon sa mga sinasabi mo na may deliver na nagaganap. Di ba nga si Ping Lacson ang nagsabi na hindi ko sinasabing walang deliver. Meron. Ang gawin lang nila, ilapit sa katotohanan yung sinasabi nila. Tarantado ka pala talaga eh. Ikaw yung mismong nagsabing may nagde-deliver. Lumabas yung mga taong nagde-deliver. Tapos sasabihin mo na ilapit sa katotohanan. Ikaw nga may alam. Pero hindi ka pwedeng mag-witness kasi ikaw yung nag-iimbestiga. Ngayong may lumabas, parang sinasabi mo pang kasinungalingan yung sinasabi nila. Hindi yan yung buong katotohanan. Ine-exaggerate lang nila. Imbestigahan mo muna kasi, Ping. Patawag mo muna kasi. Bakit ba kasi ayaw mo? Di ba? Ang Oo. pagkakasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ayun, tama po kayo. Di ba dapat makita natin yung mga walang hiya? Doon nagsimula ang lahat. Di Ngayon, ba? merong nagkukusa na tumulong para hanapin ang mga walang hiya. Mm-mm. O ba't hindi mo siya tulungan? Oo. Proteksyonan mo sila. Correct. Tama naman. Yun ang dapat na makita mong una na gagawin ng pamahalaan. Bakit? Tutulungan niya Estado eh. Opo. Correct. Oho. Manganganib ang buhay niya. Ino-offer niya nga yung buhay niya eh. Ngayon, kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Para sa ganon, madali nating mahanap ang mga walang hiya. Oho. O anong ginagawa? Imbes na tulungan, hinihiya naman sila ng mga walang hiya. Hindi ba? Gagi. Salip na tulungan, hinihiya naman sila ng mga walang hiya. Sino yan? Ombudsman, NBI, Ping Lacson, sama mo na din si Tito Soto dyan. Kasi siya naman ang nag-aano dyan sa Senate eh. Kumpas naman niya yan eh, di ba? At mas lalong, ito si BBM. Kasi sangkot nga siya sa sinasabi ng Marines na nadeliveran nila. So kabalintunaan, kabaliktaran ng gusto talaga ng Pangulo. Na Kabaliktaran. malaman yung sino yung sabi ng Pangulo, Hindi mahiya naman nila kayo. Hindi, sinabi nga ng Pangulo na mahiya naman kayo. Saan, sino yung mga mahihiya? Yung mga pinoprotektahan ninyo. O mahiya namang tayo, dapat yon. Grabe. Grabing gobyerno. Bangag nga ni.